Hi guys, this is Charlotte Gallarde and finally, welcome back for another vlog. So, ayun guys, pupunta kami ngayon ni Nemo sa Cebu and makakapagkarera na ako ulit after 4 months. And hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko ngayon. Excited na kinakabahan. So, ayun guys, let's go! And then guys, nag-aantay kami ngayon sa Roro na makasakay kami. And nandito kami ngayon sa Danao, Escalante Port. And nag-aantay lang kami na makasakay na kami. And it's currently 8:45 PM. So, ayun, see you Cebu! Excited na kami ni Nemo. So, ayun guys, pumasok na lang ako sa kotse. Kasi ang daming sagabal sa camera sa labas. Kasi parang umuulan, tapos ang daming parang bugs na lumilipad sa camera. Hindi ko alam kung hanggang ngayon na. So, and sorry guys if medyo mahina yung boses ko. Tinatry ko naman lakasan. Kaso, iba-voice over ko na lang yung ibang clips. Kasi guys, nakalimutan kong dalhin yung mic ko. I'm so sorry. So, ayun guys, it's been 4 months. Yung last race ko is sa Cebu din. Sa Tilhaong, Consolacion. Noong July 2. And, ayun, hindi ko alam kung ano mafe-feel ko. Kinakabahan, pero excited at the same time. Pero hindi naman ako nag-e-expect ng panalo or whatsoever. Kasi, stay tuned sa vlog ko na to and malalaman nyo sa bandang huli o sa palagitnaan kung bakit. So, hi love! Ito yung nangyari sa araw ko. Eme! So, ayun guys. I'm very excited na makapag-vlog ulit and medyo na-develop na yung social skills ko, no? So, I'll update you guys later. So guys, nandito na kami ngayon sa Karkar, Cebu. Hindi na ako nakapag-video kasi kakagising ko lang. So, ayun, magbababa na kami ng mga gamit. Kasi magpa-practice na kami. Yan guys. Hi guys, so kakatapos. Hi guys, so kakatapos ko lang mag-practice and grabe, kinabahan ako. First time ulit na mag-race. Parang bumalik talaga ako sa una. Yung sobrang liit ma-jump, hindi ko pa ma-jump. Pero sabi ni Papa, wag lang daw. Kasi syempre, hindi pa tayo okay. So, papractice pa ulit ako mamaya. Update ko kayo. Idong Triple Nut, Dottie Chimichurri Tofu, Indian Subrang Kaba Kokiki Double. So guys, kakatapos ko lang mag-practice and okay na yon. Hindi ko na alam kung anong mangyayari bukas kasi isang jump lang yung na-jump ko kasi hindi talaga kaya. Ayun, let's hope for the best tomorrow. And ayun, mag-base na ako ngayon guys. Good morning! So, ayun, it's race day. Ayun, kakatapos ko lang mag-makeup.
And naka-peace na rin ako. So, ayun, I'm very nervous but very excited at the same time. So, alam kong wala akong may papakitang maganda or like mga jumps ngayon. So, mukha ko na lang papakita ko. Ayan, makeup ako. So, ayan guys, magliligpit na muna ako kasi pupunta na kaming racetrack. Hi guys! Nandito na kami ngayon sa racetrack. And for sure, di nyo ako maririnig kasi nakalimutan ko talaga yung mic ko. I'm so sorry. So, ayan guys, kakadating lang namin and mag-race na ako ngayon. So guys, kakatapos lang ng ladies class and 5th place lang ako. Pero it's okay, I did my best. Try kong bumawi mamaya. Pero huwag tayo mag-expect ng panalo guys, no? Pero at least, diba? 5th place is actually okay for ano tawag doon? Nasa ilang ko pa. Okay na yun para sa mga panalo. Pero yung makeup ko andyan pa din. Sino ka dyan? Masakit guys ng ano, tahiko. Masakit siya, natansi ka ng mga bato kanina. Anyway, ako basta sakit. So kay Papa na yung next guys. Update ko kayo mamaya. Hi guys, so ayun, tapos na yung race and 4th place ako overall. And it's not bad naman na yun yung nakuha ko nga sa practice race ko. Kasi I'm building confidence pa naman. And ayun, tinry ko yung best ko kahit sobrang sakit na neto. Super sakit. Pero kinaya naman. See you next year. Next year na. Next year yung mga races na kailangan ko mag-train. Pero magpapagaling muna ako guys. So for now, magpa-practice race muna ako. So ayun, ayusin ko na yung sarili ko dito. Mag-make up na ako. So guys, nasa port na kami ngayon. And sobrang lamig. No? Sakit ng steel. Steel, eme. Abangan nyo. Tapusin nyo yung vlog ko. Kasi nasa huli, yung sa huli ko sasabihin lahat pagdating ko na sa bahay. Nung ko na ikikwento kung ano talaga yung nangyari. Kasi ang dami din nagtatanong kung bakit ako naghinto mag-race. Ang dami pang isyong lumalabas. May mga iba-iba pang nagsabi na basta ayoko na sabihin. Pero ayun, tapusin niyo yung vlog ko kasi sasabihin ko yung rason kung ano talaga yung nangyari. Pero totoo naman yung sinasabi kong nag-aaral muna ako, ha. Pero may iba pang rason talaga. Kaya, tapusin niyo yung vlog ko. Huwag niyo i-skip, ha. Tapusin niyo. Okay?
So, update ko kayo mamaya, guys. Ang tagal, guys. Oh my God. So, while waiting, kanina, nalungkot ako. Kasi, nalaman ko na yung isang brand or isang company or motor brand, ganon, or isang motorcycle company, ganon, is kukunin na sana nila ako. Sinabi sa akin kanina ng mga taga doon, taga Cebu. Hindi na ako magme-mention ng pangalan. So, nung January, is nag-wait kami sa kanila kasi yun daw yung sinabi. No, yun yung sinabi nila sa akin sa December na kukunin nila ako as rider nila. But then, hindi pa natuloy. So, nung July 7, nangyari sa akin to. Di ko sasabihin para mag-antay kayo hanggang huli. So, July 7, nangyari sa akin to. July 2 yung last race ko. Then, pagka July 7, pag-practice ko, ito yung nangyari sa akin. And then, August 6 is second leg ng motor race. Doon daw sinabi kay Sir J, yun na lang, Sir J. Tawagin na lang natin siyang Sir J. So, sinabi kay Sir J na hinanap nila ako kasi kukunin na nila ako. And iniisip ko na sobrang sayang talaga. But then, iniisip ko din na all things work happen for a reason. Kasi, kung natuloy nila ako kunin, nung January pa lang, nakakahiya din. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanila. Kasi nga, may nangyari sa akin sa ngayon na hindi ako makakapagpatuloy mag-race. Kasi, half year din yun eh. Pag natuloy nung January, edi hanggang April lang. Kasi nung May, di ba na-injure din ako nung May. Nagka-crack yung wrist ko dito. And then, nung June, kakatanggal lang ng cast ko. Then, nung July 2, nag-race na ako sa Cebu. Sa first leg nila sa motor race. And then, pagka July 7, ayun, may nangyari. So, ayun guys. All things work happen for a reason talaga. So, ito isa sa magiging rason ko na to heal fast but surely. I will make sure na pagbalik ko, I will train hard for you guys. I will train hard sa mga nag-aantay dyan sa akin na makabalik. I won't let you guys down. I will do my best. And, antayin natin yung mga upcoming races na hopefully okay na ako. So, kahit ilang tumba pa yan, babangon at babangon din tayo kasi matapang tayo. Kasi alam naman natin na part yan as a rider. And I'm still happy despite sa nangyari sa akin. I'm still happy na I'm still here. I'm slowly coming back. So, this is a slow process, but ano ba? This is a slow process, pero alam mo yun,
matagal pa siya, pero mabilis na lang. Gets niyo yun? Matagal na to, pero mabilis na lang matapos to. At makakabalik din ako. And alam nyo, yung experience ko from today's race is tawag dito. Kasi yung race ko ngayon is practice race lang eh. Sabi ni Papa na wag ko muna pilitin yung sarili ko kasi alam namin na di ko pa kaya. Although kaya ng skills ko. Wow, skills. Pero totoo naman, di ba? Although kaya ng skills ko or kaya ng utak ko, di naman kaya ng katawan ko. So, kailangan pa rin gamitin yung utak na wag muna. Kasi syempre madami pa namang races na paparating. So, sa mga lahat ng nag-i-issue dyan, eto na ha. Panoorin nyo tong vlog ko para naman tumigil na kayo sa mga issue nyo. And I'm slowly going back na sa training, guys. Hopefully, makakabalik na ako as soon as I can. Mag-aaral muna ako ng mabuti. And ayun, dumating ng Roro. Sana makasakay na kami dito, no? So, update ko kayo mamaya, guys. Thank you so much. Ay, anong thank you? Ba't ako nag-thank you? Di pa ako magbababay, no? Update ko kayo mamaya, guys. Good morning, guys. So, nakauwi na ako. Dumating kami kagabi mga 3 a.m. Anong kagabi? Kanina. Dumating kami mga 3 a.m. Hindi na ako nag-video kasi sobrang antok talaga. Diretso na ako natulog. So, ayun. Teka, ayusin ko yung sarili ko. At magkakwento na ako. Hi, hello guys. So, eto na nga yung nangyari dito. Nung July 7 po is nag-practice ako dito sa amin for preparation sana sa Motor A Series. And sa racetrack namin, meron kaming rollers na dino-double-double ko. And then, nung second heat and second lap ko, pag double ko sa una is okay pa. Tapos sa pangalawa, may asong tumatakbo, papunta sa akin. At pag landing ko mismo sa pangalawang rollers is siya yung nalandingan ko, nagkabanggaan kami. And hindi ko na alam kung ano yung nangyari sa akin after nun, kung ano yung posisyon ng pagkatumba ko. Sabi ni Mama parang nag-superman daw ako, pero yung feeling ko is parang nag-somersault ako palabas dun sa racetrack. And then, yung aso, wala, tumakbo lang siya. Okay lang siya. And then, sa gilid, merong nanonood na, 2 tao, isang babae, isang lalaki. Yung lalaki, tutulungan niya sana ako na makabangon. Tapos sabi ng babae na wag, kasi parang may nangyaring masama sa kanya. Tapos nung narinig ko yon, sabi ko, babangon ako. Tapos, nung tinry kong bumangon, pag angat ko ng ganun, parang nag-stretch yung dito banda sa may siko ko na naiwan sa floor. Yung half ng dito ko, naiwan siya sa floor. And then, parang nawalan ulit ako ng malay na nakatulog ulit ako. Tapos, naririnig ko si Mama tumatakbo. Sumisigaw na, let. Sabi niya ganun. Tapos nakagising ako. Sabi niya, Let, okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Chinek niya yung wrist ko. Kasi, kakalagaling lang ng wrist ko noon. Yung left wrist ko from hairline. Nung May, nung June lang yun tinanggal yung cast. And then,
chinek din nila yung ulo ko kasi pag sumemplang ako, mostly na natatamaan is yung ulo ko. Then sabi ko, ma, ang right ko nga siko nabali, guro. So may babaw dampi sa siko ko, nabali. Tapos sabi ng mama ko na, wala, hindi yan, huwag ka mag-isip ng ganyan, okay ka lang. Tapos kinuha ni Papa yung kotse, tapos pagdating ni Papa, pinatry nilang galawin yung fingers ko, which is nagalaw ko naman. Tapos yung shoulder ko, nagagalaw-galaw ko din nun. Tapos sabi nila, okay lang yan, wala yan, baka dislocate lang. Tapos nung inalalayan nila ako papunta sa kotse, yung mama ko, hinahawakan niya yung dito ko. Tapos sabi niya, na naririnig mo yun? Parang may nagka-crack-crack. Tapos sabi ko, oo, naririnig ko din. Tapos sabi ni mama, baka dislocate lang nga talaga. And ipabalik lang ng doctor doon. Tapos, yung nangyari pala talaga is yung buto, nagkakabanggaan sa isa't isa, yung putol na buto. And then, nung papunta kami sa hospital, sobrang sakit every maliit lang na lubak. Sobrang sakit. And then, pagdating namin doon sa hospital, pumunta kami sa ER. Tinanong ako ng doctor noon if ano daw yung nararamdaman ko. Sabi ko, Doc, hindi ko alam. I feel so numb. Tapos tinuro ko sa kanya dito. Sabi ko dito banda, I feel so numb. At hindi ko naintindihan kung ano ba talaga. Tapos hinawakan niya ng ganito. Sabi niya, nabalian ka. Tapos ayaw ko maniwala sa kanya. Kasi syempre walang x-ray. Tapos paghiga ko doon sa hospital bed, ginugupat nila yung jersey ko. And then, yung elbow pads ko. Nalungkot pa ako doon kasi isa sa mga favorite jersey ko yon. And then, nung nakita ng doctor yung parang tawag dito, parang namaga siya, lumaki siya. Sabi niya, nabalian ka nga. At hindi pa rin ako naniwala kasi walang x-ray. And then, ayun, dinala ako sa x-ray. Kasama kami ni Papa. Tapos si Papa, andun banda sa may computer. Tapos tinanong ko after ng x-ray nga, Pa, kamusta? Okay lang? Wala man minatabo nga malain? Tapos samba niya nga, otod gid, imubukog, balik gid. Tapos, pagbalik namin dun sa ER, tinry ko talaga maging matapang kaso nag-breakdown talaga ako noon. Sobrang naiyak talaga ako kasi hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin next. Tapos, sabi ko pa kay Papa na, Pa, ayoko na magmotor, hinto na ako, ayoko na. Tapos sabi ni Papa na, sige, hinto na tayo, huwag na tayo magmotor, tama na tong disgrasya. Tapos, maya-maya, dumating si Mama. Sabi niya, nasasabi niyo lang yan kasi may nangyari sa'yo. Pero pag gumaling ka at sa susunod, hahanapin mo din yung pagmumotor. Which is, totoo nga, ngayon, hinahanap-hanap ko na ulit yung pagmumotor. Gusto ko na ulit bumalik sa dati na nagja-jump-jump, ganon. Kaya kahapon nung nag-race ako sa Liburan Car-Car, kahit yun lang yung speed ko, sobrang natutuwa ako kasi I'm slowly coming back na. And then, pagka maya-maya, dumating yung, yung ortho, yung doctor. Sinemento niya muna ako temporarily. Sabi niya, yung semento, kung gusto namin semento lang, it will take 6 or more months. Pero if still, mas madaling mag-heal. Tas, sabi ko magpapa-opera na lang ako. Pero di ako sure kasi kinakabahan ako. Sabi ko baka anong mangyari sa akin. Baka sobrang sakit, baka di ko kayanin. Pero nung dahil sa mga riders na to,
mas na-encourage ako na magpa-opera na lang kasi mas gagaling ako nun. At yun ay si Kuya Ralph Ramento and sa best friend ko from Thailand, Nucha Sinafirum. And because of them, naging matapang ako na magpa-opera talaga. And then, pagka July 10, operation day ko na yon. While nasa waiting area ako, pumunta sa akin yung anesthesiologist. Sabi niya, ano yung music yung gusto mo ipatugtog to make you feel calm during your operation? Sabi ko, Taylor Swift. Tapos yon, pagpasok ko sa operating room, sobrang lakas ng Taylor Swift na music na nagsalubong sa akin. Then, during operation, yung speaker nasa tenga ko banda, tapos tinatakpan nila yung dito ko, tapos kumakanta ako nun, yung mga nurse kumakanta din, yung anesthesiologist sumasabay din, tapos yung doctor parang nagfo-focus siya na operahan ako. And then, sobrang thankful talaga ako sa mga nurse nun and sa anesthesiologist, and especially kay Dr. Cervero, na inalagaan talaga ako nun. And hanggang sa pagtapos ng surgery na nakatulog ako, na nasa waiting area na ako, yung mga nurse is andun sa gilid ko, nag-aantay na gumising ako. Tapos pagising ko, kinausap pa nila ako, inalagaan nila ako. And nung pagising ko, tinry ko galawin yung fingers ko, yung wrist ko, at lahat-lahat dito. Hindi ko magalaw, tapos sabi ko baka sa anesthesia lang to, at mamaya-mamaya. At mamaya-maya, maging okay din. Tapos sabi ng doctor, it will take you a few months before you can move your right arm, your right fingers, your right wrist. Kasi yung nerves ko, it stopped working because of the operation. And then, hanggang ngayon, hindi ko pa masyadong ma-move, hindi pa masyado bumabalik yung nerves ko. Pero, tinatry ko na i-therapy, self-therapy. Dati, nakaganto lang talaga to, hindi ko maangat. Ngayon, medyo slowly, naaangat ko na. Yung thumb ko, hindi ko ma-thumbs up, dyan lang siya. Pero dati, ayaw talaga, naka-flat lang yan, ganyan. Yung elbow ko, hanggang dyan lang yan, hindi ma-super straight. And, ayun, super thankful talaga ako kahit nangyari sa akin yon. Kasi, dun mo talaga malalaman kung sino yung andyan para sa'yo. Yung mga taong totoo sa'yo. And, thank you so much sa mga nakakaalam nun na sina Kuya Ralph Ramento, sa best friend ko, Nucha Sinafirum. Thank you so much. I hope to see you soon. And kay Uncle Pepo Ruby, kay Coach Jovi Saulog, and especially sa parents ko, na nagpapalakas ng loob ko, ina-encourage ako, and sa parents ko at sa ate ko at sa pag-alaga sa akin, sa mga friends ko na nasa school na ako, na inalalayan nila ako kasi alam nilang may nangyari sa akin masama. Super thankful talaga ako sa kanila. And super thankful din ako sa mga fans ko na nag-aantay sa akin ngayon. Babalik at babalik din ako. Hopefully next year. Antayin nyo lang ako, guys. And then, sa lahat dyan na naghaharap ng challenges sa buhay, I want you to know na kahit ilang tumba, ilang hulog, at kung ano pa mangyaring masama sa'yo, isipin mo na kailangan nating bumangon. Kailangan nating maging matapang kasi sa huli, we can succeed. No? And
And especially, thank you kay God na He's making good plans for me. I know na nangyari sa akin to, but na God has a plan for me. God has a better plan for me. Kasi all things work together for good. So, thank you guys so much sa sumusuporta. So, stop na natin yung issue, no? Kung ano talaga yung nangyari sa akin. Diyos ko, ayoko na sabihin kung ano yung mga issue na yon. So, eto guys, yung after ng surgery ko. Yan yung x-ray. After ng video na to, gagawa ko. Ilalagay ko lahat ng mga pictures ko nung nasa healing stage pa ako na sobrang lala pa talaga. So, thank you so much guys for watching. Sana nag-enjoy kayo sa vlog ko and I hope na manood kayo sa next vlog ko. And guys, please subscribe to my channel, like this video, follow me on my social medias, on my Facebook page, TikTok, and Instagram. And thank you so much guys for watching. Sana nag-enjoy kayo, mag-ingat kayo palagi, and God bless. Bye!